Isang linggo nang wala si Mrs. May sakit kasi si Benan, kaya agad siyang bumiyahe papuntang Bicol. Namimiss ko na siya. At lalo ko pang namimiss ang pagsisiping namin. Natutuksong man akong gumamit ng bayarang babae pero di ko magawa. Good boy yata to. Loyal sa commander. Walang ibang babaeng nakakapagpaligaya sa akin kundi siya. Minabuti ko tuloy na maging busy. Asikasuhin ko na lang ang pagsemento sa sahig sa tapat ng pintong papunta sa likod. Pumapasok kasi ang putik sa bahay pag umuulan. Maya-maya ay darating na yung in-order kong semento. Teka, mukhang late ang delivery. Isang oras na ako naghihintay sa likod ng bahay. Di ko tuloy mapigil ang isipin na naman si Mrs. Napakaswerte ko kay Ellen. Biruin mo, yung pinakamagandang babae sa buong campus, nagkagusto sa akin. Kung sa bagay, di naman ako alangan sa kanya. Gwaping yata ang mokong na to. At naging habulin ng mga chicks sa U-Belt. Isa pa, star varsity player ako. Kahit ngayong 32 na ako, may itsura pa rin naman. Tuloy ang pagbabasketball ko kaya ayos pa rin ang forma ng katawan. Malaman, wala masyadong taba. Sabayan ko pa ng pagbubuhat sa gym. Mga lokong delivery boy na to ah. Bakit ang tagal? Sabi ko sa isip ko. Wala pang ilang minuto ay dumating na ang truck. Sinampay ko sa balikat ko yung t-shirt ko. Saka ako sinalubong ang delivery truck sa gate. Pare, kanina pa ako naghihintay ah. Bakit ngayon ka lang? Ang banat ko sa driver. Sorry sir, di kasi pumasok yung kasama kong mag-deliver eh. May dalawa pa akong customer na dinaanan bago dito. Medyo natagalan kasi nag-iisa lang ako. Pasensya na po, ang sagot niya. Di siya nagsayang ng oras at agad niyang binuksan ang likod ng truck at sinimula ng pagbubuhat ng mga mabibigat na sako. Naliligo sa pawis ang batang to. Bata kasi para mga 25 anyos lang siya. Di ko maiwasang mapansin ang mga muscle niya. Siksik na siksik. Halatang matagal na siyang gumagawa ng mabibigat na trabaho. Kumikislap ang pawis sa moreno niyang balat. Umangat ang tingin ko sa mukha niya. Aba, magandang lalaki pala to. Siguro kung nagpagupit lang to at naghilod ng mabuti sa pagligo, artistahin na. Napansin niyang nakatitig ako sa mukha niya. Napangiti siya. Alangan kong sinuklian ng ngiti niya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Di naman ako bakla. Dala lang siguro ng init ko. Nagbuhat tuloy ako ng ilang sako para di mahalatang namumula ako sa kanya. Patapos na kami. Bubuhati na sana nung bata ang huling sako nang biglang sumakit ang likod niya. Napasigaw siya. Pinulikat yata. Pero ganun pa man, akmang itutuloy pa rin niya ang trabaho kahit halata sa mukha niya ang sakit. Tol, pahinga ka muna. Nasobrahan ka yata sa pagbubuhat eh. Habang pinipigilan ko siya. Oo nga sir. Gumuguhit ang sakit mula dito sa baba ng likod ko hanggang sa may hita ko. Sabi nito. Mainit dito sa labas. Pasok ka muna sa bahay para makainom ng tubig. Ang sabi ko. Dito na lang ako sir. Diyahe, basang-basa ako ng pawis
At ang dumi-dumi ko pa. Ang sagot niya. Kung gusto mo, tanggalin mo na lang ang sando mo bago ka pumasok. Isampay mo na lang dyan para matuyo. Ang sabi ko. Sumunod naman ito at nagtanggal ng damit. Saka siya pumasok ng bahay. Di ko maiwasang tignan ng katawan niya habang inaabot ko sa kanya ang tubig. Di ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Parang nanginginig ang laman ko. Mukhang napansin niya ang bukol ko, kaya bigla akong napatalikod. Ikukuha kita ng pampahid sa likod mo para mabawasan ang sakit. Ang pautal na sabi ko. Wag na po sir, abala na po talaga ako. Ang sabi niya. Walang kaso yon, ang sagot ko. Ano nga palang pangalan mo? Ang tanong ko habang hinahanap ang efficacy oil. Edward po, ang sagot niya. Hindi ko mahanap yung efficacy oil kaya baby oil na lang, ang nasabi ko naman. O ayan, imasahin mo sa likod mo para mawala ang sakit. Ang sabi ko habang inaabot ang baby oil. Natigilan siya. Oh, bakit? Ang tanong ko. Sir, jahe ako sa inyo eh. Kailangan ko kasing maghubo para malagay ko yan sa likuran ko. Ang sabi niya. Pareho naman tayong lalaki. Sanay ako sa ganyan. Madalas kaming sama-samang magbihis ng barkada ko pagkatapos ng basketball. Ang sabi ko. Tumalikod siya at binaba ang pantalon niya. Bahagya akong nahiya, kaya umiwas ako ng tingin. Inulit ko sa sarili ko na hindi ako bakla. Anuman ang paglaban ko, may sariling isip pa rin ang bukol ko. Aray! Ang sampit niya. O bakit? Ang tanong ko naman. Di ko maabot eh, ang sakit. Ang sabi niya. Ako na nga lang. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa kanya. Sandal ka dyan sa may lamesa. Ang sabi ko. Tumungo siya. Harap sa akin. Ang panglikod niya. Malaman, makinis. Naglagay ako ng konting oil at pinahid ko sa likod niya. Pagkatapos ay minasahe ko. Masakit? Ang tanong ko. Okay lang sir. Masarap nga eh. Sagot naman niya. Pagkatapos ay pinahiran ko ang likod ng mga hita niya. Ayos ka lang? Ang tanong ko. Oo sir, sige lang. Ituloy niyo pa. Ang sagot niya. Lalo akong nanggigil sa sinabi niya. Sa mga oras na yon, di na kami nakapagpigil pa. At may nangyari nga sa amin dalawa. Nang matapos na ang nangyari sa amin ni Edward, pareho kami hingal na hingal. Nagkatiginan kami. Pareho kaming natahimik. Tila iniisip kung ano ang susunod na sasabihin. Ako mismo ay naguluhan sa mga naramdaman ko. Hindi ko lubos maiisip na may mangyayari sa amin ng isang lalaki. Lalo pat hindi ko inakalang mararanasan ko ito. Sir, sorry po sa nangyari. Hindi ko po intensyon na mangyari ito.
Ang biglang sambit ni Edward. Mukhang kinakabahan. Huwag mo nang isipin yan, Edward. Ang sagot ko. Medyo nanginginig pa rin ang boses ko. Wala namang may gustong mangyari to eh. Basta tapos na to. Hindi ko alam kung tama ba ang sinabi ko. Sa loob-loob ko, parang may kakaibang saya akong nararamdaman. Pero hindi ko rin maalis ang gulo na bumabalot sa isipan ko. Alam kong mali ito. Misis ko lang ang mahal ko. Siya lang dapat ang nasa isip ko. Pero bakit parang nawala lahat ng guilt ko habang kasama si Edward kanina? Tahimik lang kaming dalawa. Pareho kaming hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Nang bumalik na si Edward sa pagkakabihis, tiningnan niya ako na parang may gusto siyang sabihin. Pero nagdadalawang isip siya. Alis na po ako, sir. Ang mahina niyang sabi. Sandali. Ang sabi ko habang nilalapitan siya. Pasensya ka na rin sa nangyari. Pareho lang tayong natangay ng sitwasyon. Kung may kailangan ka, andito lang ako. Kung gusto mong magbawas ng trabaho para hindi ka ma-overwork, pwede kong kausapin ng boss mo. Napansin kong natigilan siya. Mukhang nabigla siya sa sinabi ko. Pero mukhang nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi ko maipaliwanag kung ano. Pero parang may halong pasasalamat at kalungkutan. Salamat, sir. Ang sabi niya. Pero ayos lang ako. Sanay naman ako sa ganitong trabaho. Hindi ko lang talaga inaasahan na masyadong mabigat ang trabaho ngayong araw na to. O sige, ingat ka. Ang sabi ko na lang habang pinapanood siyang maglakad papalayo. Pero nararamdaman ko pa rin ang hinit ng katawan ni Edward. Pati ang amoy ng pawis niya. Tila naka-imprinta pa rin sa utak ko. Nagsisimula nang bumalik ang guilt sa isipan ko. Anong nagawa ko? Ang bulong ko sa sarili ko habang hinihimas ko ang noo ko. Hindi ko matanggap na nagawa ko yon. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng bahay. Ngunit tila hindi mawala-wala sa isipan ko ang nangyari. Iniisip ko si Mrs. Iniisip ko kung paano ko siya haharapin pag-uwi niya. Napaisip ako kung dapat ko bang ikwento sa kanya ang nangyari. Alam kong mali. Pero hindi ko alam kung kaya kong itago ito habang buhay. Lumipas sa mga araw. Bumalik si Mrs. mula sa Bicol. At natuwa naman ako na makita siyang muli. Sinubukan kong ibalik ang normal na takbo ng buhay namin. Pero kahit anong pilit kong mag-focus, laging bumabalik sa akin ang alaala ng nangyari kay Edward. Iniisip ko siya kapag kami ni Mrs. ang magkasama. At doon na ako nagsimulang matakot sa mga naisip ko. Paano kung hindi lang ito nangyari dahil sa init ng sandali? Paano kung may ibang bagay akong nararamdaman kay Edward na hindi ko maintindihan? Pagkaraan ng ilang linggo, dumalaw ulit si Edward sa bahay. Hindi na siya nagtatrabaho bilang delivery boy dahil nakahanap na siya ng bagong trabaho sa construction. Sinubukan kong kumustahin siya at tila wala namang nagbago sa kanya. Mukhang masaya siya at mas maayos ang trabaho niya ngayon. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sir,
Salamat po sa lahat ng tulong nyo. Ang sabi ni Edward habang nagkakape kami sa balkonahe. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano ako makakalipat ng trabaho. Napakalaking tulong po ang rekomendasyon nyo. Okay lang yun, Edward. Ang sagot ko. Ang mahalaga sa akin na nakatulong ako sa'yo. Lalo na't nakita kong hirap na hirap ka sa dati mong trabaho. Tahimik kami nagkape at tila walang gustong magsimula ng usapan tungkol sa nangyari noon. Pero sa loob-looban ko, gusto ko siyang tanungin kung ano ba talaga ang nararamdaman niya tungkol sa akin. Kung may nararamdaman ba siya na katulad ng nararamdaman ko noong mga oras na yon. Pero pinilit ko na lang na itago ang mga tanong na yon. Hindi ko alam kung tama ba ang alamin pa ang sagot. Dalit, sinubukan ko na lang mag-focus sa pagkakaibigan namin. Naging mas malapit kami ni Edward. Parang nagkaroon ako ng kaibigan na matagal ko nang hinahanap. Parang siya na ang naging escape ko mula sa guilt at stress ng buhay. Isang araw, habang nagbabasketball kami, napansin ko na may kakaibang tingin si Edward sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng ganito. Pero parang may sinasabi ang mga mata niya. Parang gusto niyang ipaalam sa akin na hindi pa tapos ang lahat. Na may gustong mangyari pa. Pero hindi namin alam kung paano magsisimula ulit. Pagkatapos ng laro, napaupo kami sa isang bench. Pareho kaming hingal na hingal. At ako ang unang nagsalita. Edward, sa tingin mo ba may mali sa nangyari sa atin noon? Ang tanong ko. Napatingin siya sa akin at tila naguguluhan din. Hindi ko alam, sir, ang sagot niya. Pero alam kong hindi ko rin makakalimutan yung nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang may nagbago sa akin simula ng araw na yon. Tumango ako. Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Pareho kaming tahimik. Pareho naming iniisip ang mga bagay-bagay na hindi namin kayang sabihin ng diretso. Simula noon, naging mas malalim ang pagkakaibigan namin ni Edward. Pero kasabay nito, lumalim din ang confusion at guilt ko. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang mga nararamdaman namin. Lumipas ang mga buwan, at kahit anong pilit kong burahin ang mga alaala sa nangyari, tila hindi na yata ito mabubura. Natutunan ko na lang na tanggapin na may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa huli, mas pinili ko na lang na itago ang lahat. Alang-alang sa pamilya ko at kay misis. Pero alam kong sa kaloob-looban ko, hindi ko malilimutan si Edward at ang mga nangyari sa amin.